Kapatid, ang mensahe ng awit ay napakaganda, no? Kahangahangang Jesus na tagapagligtas ko. Siya, mga kapatid, ay kung wala siya, wala rin tayo. Sabi nga ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Ang manatili sa akin, no? At ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Ngunit kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang habag na tayo, mga kapatid, ay magpasalamat sapagkat binigay niya kanyang sarili, no? Namatay siya sa krus alang-alang sa inyo at sa akin. At sa gabi ito, mga kapatid, nais ko kayong dalhin, no, mga kapatid, sa tagpo na habang si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, no? Sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon ay masusumpungan sa chapter 24 ng Mateo. Verse 3. Ang sabi dito, basahin natin, mga kapatid. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Mga kapatid, tandaan natin, kukuhanan natin ng puntong ito. No? Mayroon tayong tatlong punto na nais kong dalhin at mapag-aralan natin sa bawat isa. Ang tanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi nyo? Kailan mangyayari? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Mayroon tayo, mga kapatid, na tatlong punto na dapat pagnilay-nilayan at pag-aralan. Ngayon, patuloy si Jesus. Nung matanong siya ng kanyang mga alagad, sumagot si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa verse 4, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Mga kapatid, napakahalaga yung sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Bakit pinag-iingat, mga kapatid? Sapagkat ang sabi ni Jesus sa patuloy natin pagbabasa sa verse 5, marami ang paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ayan, mga kapatid. Balikan muna ang pansamantala natin, mga kapatid. Bakit ang mga alagad ay nagtanong sa kay Jesus, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Kailan mangyayari? Ang sabi ni Jesus, kapag makita ninyo ang mga palatandaan. Bakit siya nagtanong, mga kapatid, ang mga alagad, kung kailan ang pagparito? Kasi nangako si Jesus, bago siya umakyat sa langit, habang siya kasama pa ng mga alagad, nangako si Jesus sa John 14, chapter 14, verse 1, 2 and 3. Nangako si Jesus. Ano ba ang kanyang pangako? Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin, ang sabi ni Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung magdagayon ako'y paroroon at ipaghahanda kayo ng tahanan para sa inyo, ng lugar para sa inyo. At pagkatapos akong makapaghanda doon, ang sabi niya, ako'y babalik at kukunin ko kayo upang kung saan man ako dumoon, naroon kayo din ay dumoon. Mga kapatid, yan ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ngayon, tinanong siya, kailan ba mangyayari? Mga kapatid, kailan mangyayari? Ang sabi, mga kapatid,
ni Jesus pag nakita nyo na, no? Ang mga palatandaan. Darating ang panahon, ang sabi kaya nga dito sa verse 4, sumagot si Jesus na mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Kasi marami mga kapatid na magpapakilala, no, na siya ang Kristo. Nakakalungkot nga mga kapatid, yung may nagpakilalang ang lahat nating kaluluwa, ang buhay natin, hindi tayo magkakarating sama kung hindi sa pamagitan niya. Mga kapatid, yung nasa Davao, andito ngayon sa akin. Nandito ngayon. Andyan, sa Pasig, tulungan, andyan. Nakakalungkot, no? Ibuloy. Pero maraming mga tao na ganyo. Hindi lang Pilipino, mga Borinian. Ang sabi niya, hawak ko ang inyong kaluluwa, hindi kayo makakaroon sa kundi sa pamagitan. Okay, mga kapatid, kaya ang sabi dito ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Sa paano tayong paraan mga kapatid na malaman, no? Malaman natin na yung nagsasalita na ay sugo ng Diyos. Gusto niyo bang malaman kung paano natin sila masansala? Buksan natin ang Malakay. Malakyas sa natin mga kapatid. Kasi marami talagang mga ngaral, lilitaw na magliligaw sa atin kung hindi tayo handa, hindi tayo nakaugat sa salita ng Diyos. Malakay chapter 4, chapter 3. Yeah.